Good day guys, welcome to Senscape. Share ko sa inyo itong napanood ko, yung sinabi ng isang economist na ang piso daw is matagal na dapat sumadsad sa 60 kung wala lang intervention ng BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung kung ano ba yung positive significance nung mataas ang currency natin ng piso, ang exchange rate natin. Siyempre, unang-una doon, magkakaroon tayo ng cheaper imports. So, pag nagkaroon tayo ng cheaper imports, yung mga foreign goods natin, mga raw materials, siyempre, bababa yun. Yung fuels, importante yung fuel, bababa yun. So, di ba, mas mas madali, lalo na para sa mga businessman. And bukod pa ron, magkakaroon tayo ng lower inflation. So, pag nagkaroon tayo ng lower inflation, automatically, yung overall goods natin, mga products natin is bababa din ang price. So, isa pang impact ng malakas ang currency natin is magkakaroon tayo ng higher purchasing power abroad. And bukod pa doon, magkakaroon tayo ng stronger investors confidence. O di ba napakahalaga talaga ng mataas ang natin, malakas ang foreign natin, ang exchange rate natin, ang piso natin. Kaya lang sad to say is nakikita natin bumababa na nga ito, bumabagsak na nga ito. Panoorin natin tong interview dito sa isang economist. Nakikita ko sa ngayon, the central bank right now as we speak is actively involved in the market. Paano ko nasabi yan? Hindi na may takbo ng datos. Makikita mo na pilit na umaabot ng 59 eh. Pero may humihila sa kanya pababa ng 59.8, 59.5, bumababa eh. So ibig sabihin, merong intervention na nangyayari diyan sa exchange rate natin. And ano naman yan eh, hindi naman yan masama. Kasi nga ang kinakailangan natin is maging stable yung palitan. Pero sa palagay ko, kung walang intervention yan ng Bangko Sentral, baka siguro last year pa o 2 years ago pa tayo nag-reach ng 60 at Umabot na ba tayo sa 60 ang exchange rate natin? Never. So ngayon ay nasa 59.7. Yun ay pinakamataas. Meron kasi akong, ito Admar, ako kasi may mga dati akong estudyante, ng mga nasa Bangko Sentral, may mga kaibigan ako dyan, may mga classmate ako dyan. At ang pinakamandato talaga ng central bank, ng Bangko Sentral natin, is ma-stabilize yung inflation. Ngayon, kakawin niya, kasi tayo nag-i-import, is kailangan ma-stabilize din natin yung ating exchange rate. Kaya, I'm not surprised, kwento rin sa akin ng mga kaibigan ko yan, that the Bangko Sentral really is very active in terms of intervening sa foreign exchange market para ma-stabilize yung palitan ng piso sa dolyar. Kasi kung volatile yan, Adman, hindi maganda sa mga importers at exporters. Hindi din maganda yan sa mga foreign investors. So, what the central bank is doing is nag-i-intervene sila sa market para ma-stabilize yan. So, nakikita ko sa ngayon, the central bank right now, as we speak, is actively involved in the market. Paano ko nasabi yan? Hindi na may takbo ng datos. Makikita mo na pilit na umaabot ng 59 eh. Pero may humihila sa kanya pababa ng 59.8, 59.5, bumababa eh. So ibig sabihin, merong intervention na nangyayari diyan sa exchange rate natin. And ano naman yan eh, hindi naman yan masama. Kasi nga ang kinakailangan natin is maging stable yung palitan. Pero sa palagay ko, kung walang intervention yan ng Bangko Sentral, baka siguro last year pa o 2 years ago pa tayo nag-reach ng 60 at Baka magbenta ulit tayo ng ginto. Wala na silang mabibenta. Kasi kung yung ginto na dapat na supply natin, actually may natira pa naman ginto. Kaya lang yung ginto na kumbaga parang supply nila diyan, ang dami na nilang nabenta. So kumbaga, sabi ko nga noon, yung dati nating kwentuhan Admar, na yung ginto kasi parang kasama yan sa mga pananggalan natin kapag ka nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Ngayon, ang nangyari, since binenta na natin napakaraming dolyar, kumukunti na lang yung pananggalan natin. Kumbaga. So, kaya nung na-mention mo yung dolyar, naisip ko kagad, halos wala na tayong dolyar na may benta kasi naibenta na. At 2024, nung pumatak tayo sa 58.9, mga ganyan, last year, di ba? Mga ganyan din ata na, kailan ba yung nagbenta ng ginto yung Pilipinas? During mga September yon nung taong na yan. Oo, which is ganyan din yung ating exchange rate kasi sa October 2024 nasa average 57.3, the next month 58.6, 58.8 by December, 58.3 sa January, 58, bumaba lang siya
last April and May, 55. Umabot tayo ng 55 yung average. Bakit ganun ang nangyari? Dahil ba sa tawag nito? Election season? Well, may mga internal and external factors yan, Admar. So, kagaya na banggit ko kanina, external factor, kagaya si Donald Trump. Wala tayong control kay Donald Trump. So, external factor yan. Yung mga nangyayaring geopolitical tension sa mga iba't ibang panig ng mundo, nakaka-apekto yun sa atin. Yung nangyari sa Ukraine, yung nangyari dyan sa Taiwan, sa China, North Korea, kasama yan. External factors yan lahat. Yung pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, that is external. Pero alam mo, Admar, more importantly sa kaso natin is yung nangyayari within the Philippines. Kasi kung titingnan natin, yung mga ibang bansa, mga kapitbahay natin, Vietnam, Thailand, pare-pareho tayo ng exposure sa external shocks. No? So, kumbaga, yung Vietnam, exposed din sila dyan sa nangyayaring palabas. Kaya lang, bakit yung sa kaso ng ibang bansa, yung takbo ng kanilang palitan, hindi kagaya ng takbo natin? Kumbaga, kung tayo nababawasan ng valor, sila natadagdagan. So, ibig sabihin, hindi external yung reason kung bakit yan gumagalaw ng ganyan. Sa kaso yung nabanggit mo kayo ngayon lang, yung mga pangyayari sa Pilipinas, dyan sa loob ng bansa, yan ay mas nakaka-apekto sa palitan. So, ano-ano yan? Mga issue ng corruption, destabilization, yung issue ng incompetence ng namumuno, yung itong mga issue related sa kriminalidad, no? Lumalalang krimen, yung issue related sa droga, no? Kumbaga, yung internal politics sa Pilipinas, yung mga issues na panloob, yan ay nakaka-apekto yan sa palitan din, Admar. So, kumbaga, nabanggit nga nitong sino yung interview nyo, si dating BSP official, no? Yan, nabanggit niya na yung nangyayari sa loob ng bansa, at tama siya dun sa assessment na yan, na yan ay nakaka-apekto na sa palitan, no, sa lagay ng ekonomiya. At ito nagsimula, Admar, hindi ito bago. This has been going on for like a year or two na already. No? Around the time na in-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Tapos nadagdagan pa yan nung dinala nila si FPRRD sa The Hague. Tapos ngayon pumutok yung issue ng graft and corruption. So, nagsama-sama yan eh. Kaya makikita mo ganyan ang epekto sa ngayon. Mas lalala pa yan pag hindi nila inayos. And kumbaga, this time, wala tayong nakikita ng pag-amin kasi nga parang dinadamage control lang nila. Okay lang sana kung meron bang mabigat na interventions. Pero sa mga pangyayari ngayon, sa issue ng korupsyon, nabanggit na nga wala nang tiwala yung ibang mga investors sa atin. Kung sasabay din ito kung nangungulilat din tayo sa trade, parang ganun din, di ba? May domino effect na rin ba tayo kung mangungulilat tayo sa trade? Katatapos lang ng ASEAN na summit, syempre may pagmamalaki ang Pangulo niya na ganito ganyan ang mga usapan. Tingin mo makakabawi pa agad-agad or matagal bago makabawi pag mga ganitong issue na napag-uusapan po, Dok? No, kagaya halimbawa, yung pakikipag-deal ni Marcos Jr. kay Donald Trump. Yung iba nating mga kapitbahay, nakakuha na sila ng 0% tariff, nakakuha na sila ng exemption. Bakit kay Marcos Jr. pakyut tayo ng pakyut sa Estados Unidos and yet we were not able to get an exemption? Nasa atin pa yung mga EDCA sites. Diba that unnecessarily exposed our communities sa threat ng digmaan. So kumbaga, we were able to please the Americans and yet wala tayong nakuha in return. So ibig sabihin, Admar, mahina yung ating namumuno. So yung pagiging kulelat natin, that could be actually, Admar, the Philippines is rich in natural resources. We are rich on many things na pwede nating i-export. May mga produkto na meron tayong comparative and absolute advantage. Meron. And yet, bakit tayo nangungulelat sa pandaigdigang kalakalan? Well, that could be attributed to bad governance sa ating bansa. Sino bang namumuno? Di sina Marcos Jr. So, that the quality ng governance natin and nakaka-apekto na sa ating trade performance. Sa kaso nga nangyari dyan sa ASEAN Summit, nakausap ng mga ibang kapitbahay natin si Donald Trump, diba? And they were able to get a better deal. Nakakuha sila ng exemption. Tayo, nothing. So, kumbaga, kung magaling yung ating namumuno, kung malakas, no, hindi mahina, by now we should already have a better trade deal with the United States. Hindi na kailangan mag-spin Admar kasi magaling yung namumuno. So, kumbaga, sa ngayon, nakikita natin, it's because of the weakness of the current government, we're seeing the effect of this in our economy. And, Marcos Jr. still has how many years to go? 2.5 years? So
So we will still see 2.5 years of weakness in this government. Saan kaya tayo dadalhin nito, Admar? Makita natin ngayon yung piso, aabot na ng 60 ang palitan. Ang stock market, yung stock market ha, talagang pilit na hindi makaabot ng 6,000. It's struggling to reach 6,000. Panahon ni FPRRT, umabot yan ng 9,000 yung index. Ngayon 6,000 hindi makaabot. Meron Kita mo yung dumarami ang ating kababayan walang trabaho, Admar. At hindi lang yon, tumataas ang presyo ng bilihin. Anong ginawa ni na Marcos Jr.? Nag-price freeze. So kumbaga, we still have 2.5 years of this. Kaya kumbaga mga kababayan, brace yourselves. No? Kasi nga, kung ganito pala ang lagay ng ekonomiya ngayon pala, eh what more pa sa mga darating na buwan at darating na taon. Nakakalungkot lang isipin, makita na yung natin, economy natin talagang bumabagsak na, at meron tayong leader na imbis na harapin ang problema, isinisisi kung kani-kanino ang nangyayari sa natin, sa bansa natin. Yung nabasa ko ng quotation na sinabi, when leaders fear criticism more than failure, the people always pay the price. Ganun na nangyayari Ang mga ordinaryong Pilipino, siya yung nagdurusa sa ginagawa ng mga natin, mga nasa gobyerno natin. Hay nako, kailangan na lang talaga nating magdasal. Okay guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe naman.